So, welcome back for another video. Sa video na ito, medyo laylo muna tayo sa mga loan app reviews kasi parang nauutan na ako kaka-review sa mga olas. Pero don't worry, ito pag-uusapan natin ngayon is isang legit na utangan pa din naman. Pero alam natin na legit, which is ang tinutukoy ko po is si SPayLater and si SPayLater Extra. 3 months ago, no, na-feature ko si SPayLater Extra na nag-e-exist nga po siya up to now sa Shopee app natin. Nag-e-expire yung validation niya pero nare-refresh naman and patuloy pa rin siyang nag-e-exist ngayon. And parang medyo bumubongga siya ngayon. Aalamin natin mamaya kung ano nga ba yan. So napa-update ako bigla dito kay SPayLater kasi ba naman may notification si SPayLater sa akin. Ito papakita ko sa inyo. Para din kahit paano no, ma-inform kayo sa bagong update sa akin na SPayLater na ako po ay na-increase na naman. So yun lang naman, may bago tayong increase. And just in lang naman, ipapakita ko sa inyo ha. So ito siya. Meron po akong bagong additional increase po na 15,000 pesos. Yes po, ang taas na nito. So I have the total limit na 65,000 pesos. Kasi po meron na po akong available credit limit talaga dito na 50,000 pesos. Which is na-share ko naman yun sa inyo na I've reached the 50,000 credit limit na nga dito. Ito na naman. Parang feel ko, parang monthly nag-i-increase sa SPayLater sa akin lately talaga. Kasi nga naman no, lagi ko kasi siyang ginagamit. Kasi sabi dito on how to increase our SPayLater limit daw. So make repayment on time. Which is ginagawa ko yun. Advance pa nga. Advance pa ng ilang araw bago ko siya i-pay. So itong pangalawang tips is frequent use of SPayLater. Which is I did. Sa isang buwan siguro nakadalaw, 3 utang ako dito kay SPayLater na kino-convert ko sa Ahimaya business app para maging cash siya. So iba pa yung SPayLater na ginagamit ko as payment method sa aking Shopee orders. So iba pa yun. Ang dalas kong gamitin si SPayLater, which is ang dalas din naman talaga din niyang mag-increase sa akin. So ang taas na nito para sa akin, grabe din naman, diba? As in bonggang-bongga nito kasi itong si SPayLater, sabi ko sa inyo, isa talaga siya sa pinaka-top favorites na utangan ko online talaga kasi mas mababa kasi yung kanyang interest compared sa mga loan apps po or other online lending platforms. Mas mababa siya para sa akin. And ito nga, gamit na gamit ko kasi siya sa aking mga Shopee orders and then nagagamit din kasi siya sa mga offline stores na tumatanggap po ng SPayLater as payment method. And ang pinakamaganda kasi dito kay SPayLater, nakaka-cash out siya by my business app na up to now is working pa din po. So ito na nga, kung makikita niyo po dito sa aking SPayLater dashboard, meron ako available credit limit dito na 59,880.27. So some of you baka hindi niyo na-gets tong ganitong thread. May available credit limit po ako dito na 59,880.27. This is because meron po akong na-avail na po na loans dito. Kaya nabawas na po siya dito. But my general credit limit po dito is 65,000 pesos. Ito na nga, pag-usapan naman natin this time si SPayLater Extra. So, hindi pa po aware, hindi pa po nakakaalam regarding SPayLater Extra. Ito po yung extension po ng SPayLater. Kaya po Extra. Dito naman po, isa din po siyang buy now, pay later of course, which is ang pinaka-function niya po is to buy phones lang po or mobile phones. Parang yun pa lang so far yung purpose niya. Kung may gusto kang bilhing phones, anong phones man yan, anong brands man yan, so pwede daw po natin gamitin itong sa SPayLater Extra. So ito kasi, hindi ko po siya ginagamit. Nag-e-expire kasi ang offer nito. Ang ginagawa ko kasi, nire-refresh ko lang tong credit limit ko by clicking refresh credit. And agad-agad naman, magre-refresh yung offer ko. So click natin si refresh credit. So nandito na tayo sa dashboard po ni SPayLater Extra. So baka maguluhan kayo dito guys kasi ito ha, 74,880.27 ang aking offer dito. So click po natin to ha, itong amount na ito. So ito yung breakdown niya. So general credit nga po ako, which is my permanent credit limit dito sa SPayLater na 65,000 pesos. SPayLater ko po ito ha. Itong SPayLater Extra credit ko, ang offer po talaga sa akin is 15,000 pesos lang po. So ngayon kung i-add ko po itong SPayLater credit limit ko, itong general credit limit ko po na 65,000 pesos plus 15,000 pesos is equals to 80,000 pesos. So yan po yung total credit limit ko dito sa SPayLater credit in case na gamitin ko siya. So later maintindihan niyo rin yung sinasabi kong amount. So kaya po siya naging 74,880 kanina because of this 59,880.27 pesos na ito na lang po kasi available credit limit ko kasi nga po diba na-avail ko na yung iba. Ito na lang yung available credit limit ko sa SPayLater ko out of 65,000 pesos. Itong 59,880.27 plus 15,000
pesos na SPay Later Extra Credit is equals to 74,880.27. So, yun. So, here po, SPay Later Credit works if we check out with SPay Later Extra. We can use our SPay Later Extra Credit together with our general credit when we shop at our partner store. So, pwede talaga silang pagsamahin dalawa. So, hindi porket 15,000 pesos lang po yung offer natin sa SPay Later Extra Credit po is ito lang yung gagamitin natin. So, pwede daw po natin i-add dito itong general credit limit natin. Kaya nga, diba, ang laki kapag i-add natin to, which is kaya-kaya na po talagang bumili ng phones po na medyo mga mahal, yan, pwede natin gamitin. So, kasi nga naman yung sa 15,000, parang meron naman tayong mabibiling phones, pero talagang asahan natin na medyo mga mura yung mga yun. So, good thing, no, na magsasanib pero so itong dalawa, parang naman makabili tayo talaga ng phone na gusto natin, like mga iPhone, Samsung, yung mga flagship store talaga na medyo mahal din naman. Anyway, sabi ko naman sa inyo, kaya nag-e-expire ito. Ang credit limit po ni SPay Later Extra Credit, mag-e-expire daw siya sa December 11. But nag-refresh naman to. Kapag nire-refresh nyo naman to is mag-e-extend ulit yung expiration niya. Parang lagi siyang ganun. I-refresh nyo lang, magkakaroon kayo ng bagong offer. Pero 15,000 pesos pa din. Ganun pa din. Ganun siya. So anyways, bago tayo mag-decide na bumili po ng phone, we can simulate our loans naman here. Magkano yung amount ng phone, kung magkano possible monthly natin, magkano yung interest rate. So pwede po natin gawin yan dito. May loan calculator dito. So i-click po natin yan. And kung makikita nyo po dyan, after 80,000 pesos po, pwede ko pong gamitin. Iba-iba kasi tayo ng account, diba? Iba-iba tayo ng SPay Later offers, kaya depende yon. Pero on my case po, umabot siya ng 80,000 pesos. So siguro kung gusto kong i-achieve or talagang maximum loan amount ako, para makuha ko siya, babayaran ko yung SPay Later billings ko para mabuo ko siya. But anyway, ang laki niya, but kung iPhone ang pag-uusapan talaga, kulang pa to. Anyways, as I computed naman sa 80,000 pesos na ito, yung repayment plan ko po, ang pinaka-early niya is 6 months to pay, and then meron siyang 12 months to pay, and then 18 months to pay. So, pipili tayo dyan. Meron na rin siyang naka-indicate na monthly payment dyan. So, kung saan tayo medyo komportabling bayaran and kaya natin bayaran, of course, yan lang po yung pipiliin natin. And according to my computation, ang monthly installment niya po ay umaabot po ng 3.56%. Mababa siya, guys. Mas mababa talaga siya compared sa iba na alam natin na legit din, pero mas mababa talaga to. 3.56% lang. So, kahit pa 6 months to pay yan, 12 months to pay yan, 18 months to pay yan, iisa lang po yung kanyang interest rate monthly, 3.56%. Kahit pa yung loan amount is babaan natin like 50,000 pesos lang i-avail natin or 20,000 pesos lang or kahit ba 10,000 pesos lang i-avail natin, still pa rin po 3.56% monthly pa din po siya. Standard po na SPay Later Extra Credit ito. So honestly, mas mababa pa nga itong interest rate niya compare sa SPay Later ko mismo. 3.95% yung aking interest rate. Ito 3.56%. Pero at least diba hindi sila nagkakalayo. Mababa siya, guys. And I advise kunin natin siya ng early terms kung kaya natin yung monthly kasi medyo malaki din kapag early terms yung payment niya. But okay na rin kasi diba wala siyang down payment. Zero down payment siya. So diba sa home credit product loan, bago tayo maka-avail, kailangan natin mag-down sa kanila. May down payment silang nire-require mostly 30% of the total loan amount. Ito, wala siyang down payment. But exclusive lang din kasi siya sa mga mobile phones. So unlike naman din sa mga other buy now pay later, diba, na parang ang dami nilang scope. Hindi lang cellphone, pwede appliances, furnitures, and other products pa na affiliates nila. Anyways, ito po pala yung mga merchant partners po ni SPay Later Extra Credit. So, bumungad na agad sa atin, SPay Later Extra, no down payment, unlock extra credit, and buy a phone today. Pero meron siyang nakalagay dito, pay in installment as low as 0% interest. So, paano magiging 0% interest kaya ito? So, siguro upon promotion, minsan kasi si SPay Later, diba, meron talaga siyang 0% interest rates, diba? Depende yon kapag naka-promo siya. Anyways, ito pala yung partner merchants po na SPay Later Extra Credit. So, before, parang exclusive lang siya sa Metro Manila. Yun pa lang siya dati. Pero ngayon, ito yung pinaka-good news ko sa inyo. Ang dami na. Hindi lang siya exclusive na sa Metro Manila. Sabi ko sa inyo, mag-e-expand to So, meron na rin siyang Luzon, Visayas, and Mindanao. Yes, meron na rin po siyang ganun. But exclusive pa din. Hanapin niyo na lang yung lugar na malapit sa inyo. Which is natutuwa ako dito kasi ang dami na talaga niya. And makikita niyo dito, may nakalagay dyan, new. Ayun, may badge po dyan na new. Ibig sabihin, bagong partner stores po nila yan, bagong update. Halos dito sa baba, new siya lahat. Pero talagang konti pa rin naman, the rest of Luzon and then the rest of Visayas and Mindanao, konti pa rin siya. Pero ang maganda pa rin, kahit pa paano, nag-i-spread na siya compare sa una ko siyang na-review noon. Exclusive lang dati sa Metro Manila. And ang maganda dito, ang daming phones na pwede
pwede nating i-avail. So, ang daming stores talaga, guys. Ayan, ang dami. So, natuwa din ako dito kasi meron silang iPhone stores dito. So, di ba yun yung mga bet na yung mga iPhone. So, meron din silang Samsung, of course. And then, the rest of Android phones. So, meron din po sila. So, anyways, kung tayo po ay willing mangutang dito, this is how to use SPayLater Extra daw. Select phone at offline merchant. And then, i-scan daw po natin yung QR code ng store po or ng merchant partner. And then, after po natin ma-scan, repay in installments po tayo. So, para makapag-scan to purchase tayo, no, i-click lang po natin tong scan to purchase button po dito. And then, i-scan natin yung QR code ni merchant partner. And then, yun na nga, no, parang nagbabayad lang din tayo ng SPayLater as payment method. Pipili tayo kung ilang months to pay. Parang ganun din po yung pagbabayad niya. So, ganun lang po siya gamitin. Anyway, sino sa inyo dito nakapag-try na dito kay SPayLater Extra Credit? Kung gusto po yung experience niya, paki-comment down below naman para aware din po tayo dito sa makapag-try na. Kasi ako, bala ko siyang i-try. Bala kong saliksikin ito and gusto ko siya talagang i-try para ma-share ko siya sa inyo. Anyways, no, dito po sa dashboard po ni SPayLater po, parang may bagong update din po dito, which is ito po, set up auto repayment. So, parang auto-debit ba to? Sa mga billings natin dito, nakalagay dito na ensure timely bill payment to avoid overdue charges and maintain a good standing. So, parang auto-debit arrangement po ito, no? So, kinlik ko siya. So, dito po, maglilink tayo ng bank accounts para auto-debit na lang po yung ating payment para hindi tayo malate. Mga ganun po. But for me, hindi ko naman kailangan. Kaya ko na to. Hindi naman ako na-late sa payment. I can manage this one. So, for now, hindi ako maglilink dito. Hindi ko siya gagalawin. Bahala siya dyan. Yun lamang po. I hope po natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!